Kung buhay si Pinoy ngayon, at nakita niya yung partido niya na ganyan ang ginagawa, naku, magwawala po yun. Yung tatay niya, lumaban kay Marcos Sr. Ang akala natin lahat, magbabago, lilinisin ang pangalan. Ngayon, kung nakita ni Pinoy itong ginagawang pagnanakaw, at nakita niya, ang partido niya, ang mga kasama niya, na ganito ang ginagawa, magagalit ang Pangulong Noynoy Aquino. Si Kong Mike Demenso. Sa paningin ng mga babawasan ng pondo or budget, talagang halimaw sa kanilang paningin si Kong Mike. Pero sa taong bayan, na talagang umiiyak at nagdurusa, ang tingin naman sa iyo, sabi nga may kasabihan, hindi ka man pinapalakpakan sa lupa ng mga buhaya. Sisiguraduhin ang mga anghel ay nag-uumiyaw sa taas dahil sa ginagawa mong kabutihan sa sambayan ng Pilipino. Tama o tama? Tama ka. Kailan, meron ka pong pamang itudugtong o itutuloy-tuloy na natin? Sa mga vloggers po natin, ilabas niyo po yan. Yes po. Yes. Huwag niyo nang bawasan excise tax. Huwag niyo nang bawasan yung, ano ba yung isa, ma'am? Excise tax. Yung cap. Huwag na kayong mag-cap. No? Of course, sabi kasi ni Rize, pag sumobra daw, bayaran ng gobyerno. Oh. I-price cap nila. Tama pa rin yun, na ihinto yung pagtaas ng presyo. Pero may 200 bilyon. Kung talagang sincero ang gobyerno ay naapektado, may pondo tayo, bawasan nyo yung mga distrito. Ilagay nyo at bigay sa taong bayan. Tama? At kung talagang sincero ang gobyerno na makatulong para sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa, hindi yan magdadalawang salita o magdadalawang isip, ibibigay nila. Di ba? Wala na yung pera, sir. Masamalita na. Hindi yung pinag-uusapan natin yung kanilang mga budget. Di ba? Hindi ka Meron ba yan? You remember po nung COVID? Nung COVID, they gave emergency power sa presidente Yes. through a law. May batas. Tapos, Bayanihan Act, no? Para, at merong yun may mga limitations kung paano i-exercise ng presidente, no? Kailan mo ba pumutok itong sigalot sa Middle East? More than 1.5 months na? Meron namang batas na ipasa para meron emergency powers, pero malinaw ba kung ano ang dapat ng mga hakbangin ng presidente? Hindi pa raw ipapatupad. Yun hindi pa, walang sense of urgency, no? Unlike nung COVID. Yung COVID, buhay ng tao, ngayon buhay pa rin ng tao nakasalalay, no? Kaya, yun ang hinihingi ni Kong Mike, no, ng mga reforma. Kumilos na kayo, instead na nakatuon kayo dyan sa impeachment, yung mga taong bayan na gutom na hirap na sa hanap buhay, ang kailangan lang nila ay dissenting hanap buhay. Na ang nakasalalay, ang kanilang hanap buhay ay sa krudo na ngayon hindi nyo tinutuunan. Yon ang dahilan bakit may rage. Bakit may ganitong koalisyon? Kasi kung walang magsasalita, kung iisang boses lang, tila ayaw pakinggan. Pero kung ganitong grupo na, baka sakaling gumising na sila. Ang ganda-ganda. Pwede ka painit ang ating usapin, no? Can I move it forward, attorney? Yes, go forward. Alam mo, susundan natin sa usaping to, no? Sa totoo lang. Bakit nila bibigyan ng prioridad dyan? May maleta ba yan? Eto ba? Mamili ka sa bawas o meron delivery? Sa totoo lang tayo, no? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik dahil sila walang patumpik-tumpik kung paano balahurain ang ating bansa. O ngayon, usapan natin ngayon ang accountability. Words versus action. Yes. Para po ito ginigisan natin si Kong Mike, pero sanay yan. Para sasabihin niya, make my day, more. Sabi nga, never attempt to backstab. Congressman Mike Defensor, bakit? Sa dami na nagbabackstab dyan. May kalyo na likod niyan. He cannot feel it anymore. Kong Mike, the coalition emphasizes accountability, but that word has been used many times before. Paulit-ulit, yun at yun lang. Ang question ko po sa inyo, Kong Mike, define accountability in concrete terms.
what exact reforms will RAGE push in the next 12 to 24 months? Ulitin ko po yun kasi kailangan bigyan diin po natin to para pumasok sa puso at maging malinaw sa isipan ng mga Pilipino uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw sa pakikibaka at gusto na nila ng resulta at kasagutan dahil nananagoy na po ang bayan. Alam, kinalulungkot ko po, yung accountability sa panahon ngayon, palagay ko hindi natin maasahan. Wala ako nakikitang gagawin sa accountability. Ang script po ng palasyo, bago pa magka-hearing, bago pa magkaroon ng pag-uusap sa korte, sa ombudsman, sa Blue Ribbon, Komite ng Senado, sa ICI, tapos na. Di ba? Ang kanilang pong script, ang mastermind, ay si Saldico. Yan po ang mastermind, siya ang ituturo ng lahat. Sa ilalim po niya ay ilang mga kawani ng DPWH. May mga nakulong na sa Mindoro, may nakulong sa Bulacan. Yung kanilang mga bata-bata, o kung yung mga may kaalaman na malaki ang kumita, ginawa nilang state witness. Isang ehemplo na lang po, yung kay Senator Bong Revilla, nakakatawang isipin. Si Yusek Bernardo ang nagturo sa kanya, nag-abot daw ng pera. Ang nagsabing kumimpirma, si District Engineer Henry Alcantara. Ang pangatlo ata doon si Bryce. Sabi lang, hindi daw yung babae. Pero ang pagkakalam ko si Bryce Hernandez. Yung apat, yung tatlo, state witness. Ang nakulong, si Senator Villa. Ibang klase. So, Diversional pa. ano ba ho ang accountability yung pinaglalaban natin? Alam mo, Ma'am Penny, sa ngayon pa lang, attorney, kailangan na natin na talagang gawan ng programa ang sinasabi nating accountability. Umabot na sa sukdulan ng ating bansa na pag-upo na ni Inday Sara Duterte o pag-upo ng bagong gobyerno, kailangan mabilis ang pagkilos natin para ayusin kaagad ang mga pagbabago. Ang sabi ni VP Inday Sara Duterte, magtatrabaho ako. Sabi niya, yung mga kasalanan sa akin, yung mga personal, tapos na yan. Pero yung kasalanan nyo sa bayan, iba yun. At hindi ako. Oh, sabi niya, hindi ako yan. Kung sino ang vice president ko, siya ang tutulang para managot sa problema ito. Ngayon, kailangan natin ayusin talaga ang Kongreso at Senado. Hindi pwede itong ganitong sistema. Dapat na doon si Sir Ma. Kahit sinong presidente ang umupo, walang magagawa. Isipin nyo, bigyan ko yun ng ehemplo. Ang pondo ng DPWH, 700 billion. Laki. Sa infrastructure mo yan, ha? Nationwide. Ang ginawa nila sa ngayon, noong mga nakaraang taon, para metric formula ang tawag. Bago pa gawin yung budget, sasabihin na sa mga congressmen, uy, akin na yung mga project nyo, tig 2 billion kayo. Pagkatapos, yung matitirang pondo, paghahatian ng liderato ng Kongreso, Senado, paghahatian ng DPWH. Yan na yun, mga flood control na lumabas, kung ano-ano lumabas. Alam nyo, ang paggawa ng isang pondo, kaya nakabata yan sa Kongreso, pero ulang pinanggagalingan yan ang presidente. Kasi nakikita dapat ng eksekutibo, ito ang mga kailangan pangunahing infrastruktura. Pagdating ngayon sa distrito niya, sa Kongreso, titingnan ng mga congressman. Alam niyo kami nung panahon ni Presidente Ramos, maging nung pagbalik ko, ang sabi ko noon, sige, para huwag ka na makialam sa national budget, baka may nagkaligtaan kami na kailangan ng pondo. Ang pondo namin was 70 million pesos. 30 million, nilalagay sa ospital. Nilalagay sa mga pagtulong sa DSWD. Yung 40 million, yung mga infrastrukturang baka hindi nakita ng nasyonal. Why? Because the national budget is supposed to set up the national requirement for infrastructure. 6 ang priority programs na nandyan sa national budget under the Official Development Assistance. Andyan po yung Laguna Lake Road Network. Magdudugtong magmula Rizal, pababa ng Ortigas, papunta ng Taguig. Kalye. Nandyan po yung Bataan-Cavite Link. Magdidikit ng Cavite, direkta ng papunta ng Bataan. Nandyan po ang North-South Rail. Direkta, magmula Pampanga,
papunta ng Maynila. Nandun din yung South Long Roll, magmula Maynila, papunta ng Bicol. Yung Palay Guimaras Road, kasama dyan. Ang pinakamasakit sa akin dyan is the Metro Manila Subway. The Metro Manila Subway should have been finished, or should be finished, in 2028. Tapos na ho yan. That would have been a lasting legacy by this administration under Bongbong Marcos. Conceptually, it started with President Noynoy Aquino. It was firmed up during the time of President Duterte. Initial funding came from the administration of President Duterte and nearly should have been funded by President Marcos. Anong ginawa nila sa pondo? Magmula sa program, binulot nila. Inilagay nila saan program? Ang pinalit nila sa program, flood control projects. Ngayon dapat to, para na tayong Japan, para na tayong Hong Kong, para na tayong isa sa mga modernong bansa. Nauna na tayo ng Vietnam, nauna na tayo ng Thailand. Yung delay mo na yun, 2032 na natin makikita ang subway. Pangalawa, PhilHealth. Ginawa ni Pangulong GMA, expand the program. LGU, tumulong kayo. Expand it to the indigents, to the senior citizens. Pag upo ni Pinoy, ang sabi ni Pinoy, hindi na. Automatic na tayo sa mga indigents. Sa senior citizens. Pagdating ni Duterte, expand everything. Lahat. Cover na yan. We will put 90 billion every year. Anong ginawa nila nung panahon ni BBM, ni Bongbong Marcos? Wala. Hindi na naglagay ng pera na 90 billion, yung nandun na 60 billion, binunod pa at nilagay sa flood control projects. If you talk of Korea, Japan, Singapore, Thailand, ayan, Doc, napanggihan ko si Dr. Lianchon dito. Almost 10 to 20% na lang. In fact, 10% na lang. Kahit anong sakit mo, yun na lang ang ibabayad mo. Thailand, nauna tayo dyan. Ngayon, gano'n na sa Thailand. Iwanan pa. Ma-hospital ka, nabuntis ka, may cancer ka, 10%. Sa atin, magkano? 60 to 70%. Kaya pag ikaw dito nagkasakit na malubha, Mamatay na. Nag-isip ka ng kabao. mamamatay ka na sa hirap o mamamatay ka sa sakit. Imbis na yung pondong yan pinalaki, dinagdagan, pinalawak ang programa, pinaganda, nakita sana natin. So these are the things that we are fighting for and we should continue to fight for. Yes. Yes. Yan po yung accountability na gusto natin sa darating na gobyerno. Pagdating ng DPWH, kailangan dyan may blockchain technology na. Yes. Pag nag-bidding doon, alam dito, alam kung magkano ng lahat. System integrated. Pagdating po ng customs ng BIR, kailangan po yan. Kung ano yung mga koleksyon, i-transparent na hindi na pwedeng LOA. O magkano babayaran mo pagkatapos usap tayo. Hindi na gamitan. Ngayon lang, mga negosyante, umiyak na. Ayaw na magnegosyo. Dapat sir, system integrated. Hindi na hawakan ng tao para Tama po. makawatan. System integrated ng lahat, ayusin natin lahat. And kailangan natin ng isang malakas na Pangulo para dyan. Para informa ang buong sistema. Thank you very much, Kong Mike. Meron pa yung kasunod, Kong Mike, na kailangan marinig ng taong bayan. Nakita niyo kung gaano katibay at kaliwanag ang kanyang pagpapahayag ngayong umaga. Kaya tinihiling ko sa mga vloggers, ito ang isang platform natin sa kapihan sa PDP, is huwag maliitin ng kung sino man sapagkat hanggat may boses na naririnig, maliit mang tinig, pag pinagsama-sama natin ng puwersa. Kaya spread the word, spread the message, kayo mismo ang mamamaliit sa sarili ninyo pag hindi nyo ginawa ito. Yes. Kaya you do it or so, mga ka-vloggers, hinihiling ko po sa inyo, spread the word. Yes. Kasi baliwala yung mga content ninyong ginagawa kung hindi ito magiging kapakit-pakinabang sa atin pong bayan. Dahil sa totoo lang, bakit alam lahat ni Kong Mike? Yan ang susunod nating katanungan. Kong Mike, Congressman Defensor, you've been inside government, di ba? Where exactly does reform usually fail? Is it political will or is
systemic design? Pareho po. Political will and systemic design. Hindi natin ma-reform ang ating constitution, hindi natin magkaroon ng changes yung sa constitution natin because nagkakaroon ng opposition from the Senate. Talaga nag-uupo sila, no, to call for a constitutional convention, to call for a constituent assembly. Systemic, dahil alam niyo ho, ang ating saligang batas ang pinaka-unique sa lahat ng saligang batas. Kasi bicameral system of government po siya. May Kongreso, may Senado, katulad ng Estados Unidos. Pero, multi-party system. Tama. Ang nangyari po kasi dyan, nagkakaroon ng Constitutional Convention, nagdidebate sila, ang gusto nila talaga, isa parlamentaryo. Kaya may multi-party system. Last minute, tumawag, sabi na hindi, gawin niyo yung bicameral. So tayo lang po may ganyan eh. A bicameral system under a multi-party setup. Kasi dati di ba meron tayong liberal, meron tayong nasyonalista. Katulad ng Estados Unidos, may Democratic at merong Republican Party. Yun lang. May independent, pwede rin. Pero, kumbaga, ito po yung recognized parties. So, kailangan po natin sa aking palagay na talagang baguhin yung ating sistema. I would think, sa akin ho, pananaw, yung parlamento. Kailangan po natin a parliament system. Kasi sa parliament po, nagbabantayan eh. For example, si Doc ang Secretary, Minister of Health, ako yung opposition, tinututukan ko siya. Pagka nagkabaliktaran, tututukan naman niya ako. Tama. May mga programa siyang nakikita ko na, for example, yung subway, kailangan ituloy yan. Kahit pagbalik ng gobyerno, itutuloy ko yan. Tama. At i-implement ko yan para may continuity ng programa. Sayang po yung kay Pangulong Duterte dahil inabot ng COVID. Kaya, I think the President Duterte, nandun sa kanya yung vision at alam ko na alam niya, nakikita niya yung problema na hindi lang natin nagawa kasi mas malaking problema natin eh, at that time eh. Ang katunayan marami nagsasabi nun, ituloy mo pa, mag-declare ka ng revolutionary government, ikaw pa rin ang presidente. Pero nakita niyo yung Pangulo, di ba sabi niya, ayoko niyan, bumaba. Yan po yung liderato ng Pangulong Duterte. Pero yun ma'am, sa tanong mo, pareho. Kailangan natin i-reforma pareho. Kailangan natin ng isang malakas na gobyerno. Siguro huwag na tayo lumayo. Yung demokrasya, pero matibay, yun nakikita natin sa Singapore. Diba? It's a democracy led by a prime minister, but it's a strong government. Talagang pag sinabi lang doon, bawal chewing gum. Bawal. Oh. Pagka yung may batang Amerikano nag-graffiti, pininturahan yung talagang palo eh. Sa kanila, palo. walang padrino. Walang padrino, pinalo talaga. Ang droga, hanggang sa kanila. Death penalty. Dito may padrino. Anong sabi ni Lee Kuan Yew nung tanongin, bakit death penalty? Sabi niya, hindi nyo alam eh. Kami nagpapatakbo ng bansang to. Pag lumala ang aming problema dito, kawawa ang tao. Tama. So kaya ngayon pala, kinokontrol namin yan. Eh, di ba ginawa ni Pangulong Duterte? Ganun din naman. Di ba? Tinignan, alam niyo, ang Quezon City, pumunta kayo sa korte, there was a study in 1995 and I have always been an advocate. 90% of cases in Quezon City are drug-related or drug-related or induced by the use of drugs. Yung mga addict mismo ang gumawa ng krimen. 90%. Nung nagpa-surrender po si Pangulong Duterte, nako, libo-libo bawat barangay sa amin. Dami talaga. Nagsukuan. Noong una, nagsusumbong. Sabi ko, tama ba itong ginagawa ni Pangulong Duterte? Eh, nung makita ko naman, totoo naman mga addict yung mga yun eh. Diba? Tapos nagpapakita nung kanilang sarili, sabi ko maganda pala din to. At least natigilan din to mga addiction at yung pagtutulak ng droga. Diba nagpa-decide? Yan po ang reason bakit baka sabihin ng iba na parang may blind following tayo sa mga Duterte. So nakikita mismo natin kung ano talaga ang pinagagawa nila sa atin. Anong nagawa nila sa atin. At saka anong magagawa nila sa atin. Hindi ibig sabihin na Duterte, follow na lang tayo, support na lang tayo. But on my part, nakita talaga natin kung ano ang pagkakaiba. Kahit yung mga relatives ko, nalaman ko na mayroon palang mga nag-surrender during the time ni PRRD. So,
So, yun ang hinahanap-hanap natin na sana bumalik. Dok, tama po kayo dyan. Talagang effective. Iba yung dating niya eh. Kasi yung ramdam ng tao na hindi ito nagbibiro, tututuhanin niya yan. Pero ngayon, grabe, ang daming mga ginagawang mga activity to stop drugs. Yung galugad, mga galugad for life yan, forever, pero walang susuko. Walang sumusuko eh. Kaya presidente dati ay sumuko dahil alam nila hindi kailangan galugarin. Dahil talagang he is not joking. Ang lakad niya ay yung sinasabi niya. He walks the talk. Dito ngayon, puro photo ops, puro pabibo, puro Jollibee. Mas matinik yung Alam niyo kung bakit puro Jollibee? Pabida. Wala na makain ng Pilipino, nagpapabida pa. Yung ilan dyan, nag-uniforme pa na akala mo, susugod sa gera. Eh, hindi nila alam ng taong bayan, sanay na. Dahil matagal na tayong nagugutom at niloloko. Hindi mo, wala pang crisis sa ginawa nila doon sa dating administrasyon, na pati batas hindi kinilala, hinuli yung dapat hindi hinuli, at ang batas ay doon nila pinahawak, hindi sa ating bayan, doon pa lang gaguhan na. Yes. Di ba? So, ito isa pang tanong, Kong. Dok, salamat po Mamaya may tanong po sa inyo. Medyo hard ang question, but I know that Kong Mike, kayang-kaya niya to. Sa dami ng pinupukol sa kanyang tanong, alam mo kung bakit? Alam niya eh. Mahirap yung scripted. Maiiyak ka talaga dahil hindi mo na-memorize. Di ba? Kung if a member of your coalition, no, itong ating rage, medyo malawak to, attorney, yung rage. Biruin mo, 750 coalition and many more spies. Lalahok pa. Dadami pa yan sa galit na nadadama ng Pilipino. So, expect natin na umabot siya ng libo-libo. Parang Lalo na pag wala Diyos na yung gumagalaw dito eh. Ginagamit lang yung mga tao at mga leaders na nangunguna dito. If a member of your coalition, Kong Mike, is accused of corruption, will you act against your own? Wow. If a member of the coalition is accused of corruption, Yes. well, definitely po. Well, paano ko ba sasabihin to? Alam niyo naman, ang coalition is not hindi naman to isang formal organization in a way, na sumama kayo, para tayong nagkakasama-kasama, nagpirmahan tayo, and we have a memorandum of understanding kung ano yung pagkakaisa natin, kung ano yung tinutulak natin, and one of which is the fight against corruption. So talagang, siyempre, pagka yun na naging problema, kailangan nating address yun. So palagay ko naman, ma'am, pagka umabot naman tayo sa ganun, at huwag naman sana, mapapagdesisyonan po yan nung ating samahan at pagtanggalan. Maliwanag yun kasi maraming mga organization o samahan o magkakasama, kapag na-involve sa corruption ng kasama, magaling sila eh, may nagtatakipan. Tama. So this time, narinig nyo mismo sa bibig ng atin pong kinikilalang Kong Mike, ang talagang gagawin at mangyayari kasi yung iba, they will take advantage that they are part of this organization, pero hindi mo alam na papasukan ka na talaga na magde-destroy. Kasama yan. And I think Kong Mike and Mayor Baste, our president ng RAGE, no? Or the lead convener, is ready. Kasi sanay na silang talaga sa mga ganyang gawain eh. So this time, wala nang magpapaloko. Kawawa ang Pilipino. And now po, punta tayo sa segment number 4. At ito po ay pangunguna ng ating napakagandang moderator. Again, syempre, kailangan purihin ko yan. Kundi hindi ako sasamahan yan. Mahirap pag wala tayong kasama na talagang alam at kilala yung usaping legal. Yung legalidad kasi is very important sa atin eh. Para hindi tayo nalilis at naniligaw. Kundi, meron na naman silang dadagitin dyan at ikukulong kayo. Kaya lang namin gawin, sabi ko, huwag natin kalabanin, isa-isa lang. Bakit? Para pag nakulong ka or ako, may magdadalaw at magdadala ng kulang. Hindi ka mainit. This time, palakpakan natin muli ang ating pong attorney, Ivan Contacto. Attorney? Yes, definitely. Maraming salamat po ulit. And syempre, sa usaping rage, no, hindi maiwasan ang usaping
frontrunner no ng sa darating na 2028 VP Sara, no? And therefore, ang aking tutuunan ngayon ng aking katanungan ay si Dr. Trumata. Doc, no, is this coalition, itong na inyong pinasok, is this aligned with her leadership or is it independent of VP Sara? Very much aligned and very much supportive to VP Sara, ma'am. Sa sinabi ko na nga kanina, ang pinaglalaban kasi ng Vice President is pariha din ang pinaglalaban ng grupo namin. Therefore, hindi mahirap mag-convince ng mga volunteers considering that nararamdaman talaga nila na si VP Sara is the ultimate option para sa changes na nangyayari. So kung magpapatuloy ito, walang papalit, paano na kaya tayo? Kaya, as I've said, by hook or by crook, we will be supporting VP Sara. Yes. Your opinion po, no, having heard what happened yesterday, nadinig nyo naman po, nasubaybayan po ninyo, no? Obviously, hina-highlight po ng Kongreso, no, yung issue ng confidential funds. And if you will connect that with accountability, this is a key issue dito sa RAGE. Will you still continue to support VP Sara in spite of what the House has been projecting her? First and foremost, we were so disappointed what's happening in the Congress. Kasi as an ordinary person, supposedly ang pagtingin namin sa kanila ay talagang honorable and they will be doing what is right. Pero makikita mo na ang daming ginagawang mali. Kahit yung painting lang masasabi mo na gawa-gawa lang talaga. How much more itong sinasabi natin regarding sa confidential fund na wherein cleared siya ng COA, wherein sa studies nga ni Kung Mike, ang daming mga departments within the government, ang daming mga unliquidated advances. At mas malaki pa. Mas malaki pa at saka questionable pa. So yung hindi naman mabibigyan ng good clearance itong si BP kung hindi talaga ginagawang tama. I've been in the government for several years. I've been the provincial health officer of Southern Leyte. So alam ko rin kung ano ang proseso ng gobyerno. At I know that BP is in the right track at lahat ito ay gawa-gawa lang. As I've said, very much disappointed po kami sa pinagagawa ng ating mga honorables. Yes. Yun yung malinaw yung yung tinalakay ni Gov. Trumata, no, na mas malaki pa, no, ang papel ng gobyerno nito, no, compared dun sa ginagawa ni VP Sara, no. And yet, tila hindi nga accountable, no. Masyado lang sila nakatutok sa 2028. Diba? That is the accountability he was looking for. And yes, Doc, continue Saka, po. if I may add, ma'am, the more they're doing it to BP Sara, the more na nagkakaroon ng simpatiya yung tao. Lahat gagawin natin para mag-protect siya, and then lahat gagawin natin para manalo siya. And Doc, would you say this is blind loyalty or are you talking about fairness and equality? Fairness po, kasi sinabi ko nga, alam natin na gawa-gawa lang ito lahat at alam natin na demolition to para sa kanya because she is ang hope ng karamihan at saka siya yung parang magiging deterrent para sa mga masasamang tao na nasa gobyerno. Well said, Doc. Well said. This question po, either Kong Mike or Doc, you may answer this, can a coalition, tied to a political figure still claim independence and credibility? If you are going to align with VP Sara? Well, number one, we are not claiming independence. Wala ako kami kiniklaim na independence. Ang sinasabi namin, nauna kayo. You file an impeachment case kay VP Inday Sara, inuna nyo yung politika, gusto nyo siyang tanggalin para wala kayong kalaban. So therefore, tatayatin kami. Kami tumataya dahil gusto namin makulong yung mga nagnakaw, maging accountable sila, at ang nakikita namin na magpapagawa lang nito ay yung taong walang flood control insertion, si VP Inday Sara.
Doc, would you want to make a comment on that? Very much agree na lang ako kay Kong. Talagang Okay, and therefore, so what you're trying to say is that this Rage Coalition is not personality driven. Well, actually, ma'am, it's personality driven because medyo, tinanong nga ako bakit personality driven, Mayor Baste? Wala tayong magagawa, sabi ko. Si Mayor Baste ang kinikilala ng mga organisasyon. May paninindigan si Mayor Baste. Ang taong to, nag-vice mayor, nag-mayor ng Davao, may kakayahan. At magaling makibahagi sa tao. Hindi lang siya willing mag-lead ng Davao, ng Mindanao, kundi ng buong sambayanan. Kaya kami, tumataya sa kanya. Diba? Kaya itong mga tao, yung mahirap nga yung yung ibang partido Kunyari, anti-corruption, pagkatapos kakampi naman nila yung administration. Kunyari, malinis sila, Yes. pero andyan sila sa likod ng administrasyon. Yes. Dati- Mga ganon. Dati, never again. Ngayon, never against. Napakasarap. Alam nyo, si Pinoy ay kaibigan ko. Congressman Noynoy Aquino, magkasama kami. Nung siya mag-senador, nakikita pa ko kami niyan. Nung ako'y nasa kabinete. Totoo po yan. Alam nyo, sayang hindi na kami nakapag-usap. Ang huli namin pagkikita, nagsalubong kami, kinamusta niya ako, paalis na siyang Pangulo. Sabi niya, magkita tayo. Sabi ko, sige, Mr. President. Hindi ko na matawag na Noynoy Sabi ko, sige, Mr. President, magkita tayo. May tinanong pa nga sa akin, Dok. Sabi niya, Mike, sino ba yung staff po na ganito na maganda ata yun? Sabi ko, titigilan ko. Sabi ko, chichikin ko kung saan yan. Then nagtatawanan kaming dalawa. That was the last time I saw him. Nung namatay po si Pinoy, ayaw na niya magpa-dialysis. Ang sabi ni Pinoy, mas kailangan ng mahirap yan. Pabayaan niyo na sila. Kahit ano pa ang politika natin, if we were against Pinoy or were for Pinoy, kahit paano yung taong yun, maayos ang kalooban. Kung buhay si Pinoy ngayon, at nakita niya yung partido niya na ganyan ang ginagawa, naku, magwawala po yun. Yung tatay niya, lumaban kay Marcos Sr. Ang akala natin lahat, magbabago, lilinisin ang pangalan. Ngayon, kung nakita ni Pinoy itong ginagawang pagnanakaw, at nakita niya, ang partido niya, ang mga kasama niya, na ganito ang ginagawa, magagalit ang Pangulong Noynoy Aquino.